Hello sa inyo mga katropa, gusto ko lang mag-share ng istorya. Kung sakaling yung magustuhan ay bahala ka na. Ang istorya nga palang ito ay may pamagat na, Magical Doctor in the City. Tara at simulan na natin ang kwento. Lee Fun, how dare you? Ilang araw na lang at na-dismiss ka na ng People's Hospital. Na-disgrasya mo ang Medical University. Halos nakakabinging sigaw ni Joa Huaming sa opisina ng TCM Hospital ng Medical University. Nakatitig kay Lee Fun, nandidilim ang paningin habang nanginginig ang pisngi. Galit na galit siya, pakiramdam niya ay gusto niyang lamunin ng buhay si Lee Fun. Si Joa Huaming ay namamahala sa mga mag-aaral na gumagawa ng kanilang internship sa loob ng maraming taon sa People's Hospital. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang estudyanteng na-dismiss sa ospital. Hindi lang kahihiyan sa kanya ang pagka-dismiss ng kanyang estudyante, kundi discredited din ang Medical University. Noong ipinadala kita sa People's Hospital para sa iyong internship sa unang araw, sinabi ko sa iyo na dapat kang makinig sa pamamahala ng ospital kahit na ano pang mangyar. Nakalimutan mo na ba yon? Ngayong nagdulot ka ng ganoong problema, sabihin sa akin kung paano dapat malutas ito. Galit na hinampas ni Zhao Huaming ang kanyang kamao sa mesa. Siya ang direktor ng Traditional Chinese Medicine na ospital sa loob ng mahigit 20 taon, at malapit na siyang magretiro. Sinimulan ni Lee Fun ang kanyang internship sa People's Hospital ilang araw na ang nakalipas. Sa mga ilang araw na yon, nagsagawa siya ng operasyon ng walang kaukulang autorisasyon at muntik nang mamatay ang pasyente dahil sa pagsuway niya sa pamunuan ng ospital na nagresulta sa medical malpractice. Galit na galit ang pamunuan ng ospital at agad na pinaalis si Lee Fun. Dahil si Zhao Huaming ang taong nagrekomenda kay Lee Fun na pumunta sa People's Hospital para sa kanyang internship, tiyak na papasan din siya. Siguradong makikinig siya sa principal and what worst, mababawas ang bonus niya. Lee Fun sa kanyang puting t-shirt at maong, pinagdikit ang kanyang mga labi at iginiit. Hindi ako sumuwi sa pamamahala ng ospital. Hindi ko naman talaga kasalanan. Ako, nauntog si Zhao Huaming sa mesa at nanginginig ang mga tasa sa mesa. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Tumayo siya sa upuan at tinitigan siya. Nakikipagtalo ka pa? Kung nakinig ka sa management, paano nangyari itong medical accident? Bakit ka na-dismiss, kung hindi mo naman kasalanan? Habang si Lee Fun ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya, ang kanyang akademikong pagganap ay kat-anji-tangi at siya ay nagtrabaho ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit si Zhao Huaming ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang internship sa People's Hospital kay Lee Fun. Ngunit binaygo siya ni Lee Fun. Hindi niya akalain na gagawin niya ang ganoong bagay. Namutla ang mukha ni Lee Fun. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinagtanggol, sinusubukan kong iligtas ang pasyente. Iligtas ang pasyente. Galit na umungol si Zhao Huaming, muntik mo nang patayin ang pasyente, iyan ang ginawa mo. Mali ba ang ininom mong gamot? Puro basura ang sinasabi mo. Ang ginawa ko, talagang iligtas ang pasyente. Director, paniwalaan mo ako. Sabi ni Lee Fun habang mas lalong namutla ang mukha niya. Tumahimik ka na lang. Malamig na binatukan siya ni Zhao Huaming, ilang araw ka palang natuto ng medisina at sa tingin mo isa kang divine doctor. Alam mo bang muntik ka nang makapatay ng pasyente na muntik nang magdulot ng medikal na aksidente? Kailangan mo talagang pagnilayan ang iyong sarili. Basta huwag mo nang sabihin pagkatapos ng mahabang talakayan, nagpa siya ang paaralan na paalisin ka sa paaralan. Ano? Nagulat si Lee Fun. Bakit gusto akong paalisin ng school? Malamig na ngumuso si Zhao Huaming, na discharge ka ng People's Hospital, binawi ang iyong kwalifikasyon bilang intern, at wala nang bisa ang mga resulta ng iyong grado. Kahit na ganoon ang kaso, hindi mo maitatanggi ang aking mga marka sa akademiko. Maaari akong pumunta sa ibang ospital at doon na muling mag-internship. Hindi natanggap ni Lee Fun ang pagpapatalsik. Noong nakaraan, may mga mag-aaral na kinansela ang mga resulta ng kanilang marka, ngunit nagpatuloy pa rin sila at nag-apply upang muling simulan ang kanilang internship. Bakit kailangan niyang paalisin sa paaralan? Sabihin mo sa akin kung aling ospital ang sa tingin mo sa Luzhou City ang maglalakas loob na kunin ka ngayon. Blacklisted ka sa lahat ng malalaking ospital. Malamig na sinabi ni Zhao Huaming, kung hindi pinigilan ng punong guro ang bagay na ito, ikaw ay nasa mga headline. Nagpakita si Lee Fun ng nagsusumamong ekspresyon, Director,
mangyaring huwag mo akong tanggalin. Kung wala ang status ng estudyante, wala na ako. Kung hindi niya makuha ang mga formal na kwalifikasyon, ang 5 taon niya ng pag-aaral ng medisina sa universidad ay magiging walang kabuluhan. Malamig ang mukha ni Zhao Huaming, na pagdesisyonan nito ng punong guro. Namamagitan nga ako para sa iyo, ngunit napakaraming problema ang naidulot mo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito. Tanggapin ang katotohanan ito. Paano tatanggapin ni Li Yifan ang hindi makatarungang katotohanan ito? Sa mahigit 10 taon, nag-aral siyang mabuti. Nang malapit na siyang magtagumpay, gusto na siyang paalisin ng paaralan. Nangangahulugan nito na ang lahat ng oras at pagsisikap na ginugol niya sa pag-aaral ay magiging walang kabuluhan. Hindi siya makakapayag at muling nakiusap, Director, alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Madaming sinakripisyo ang lolo ko para lang makapag-aral ako. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na pinaalis ako ng school? Pakiusap, Direktor, iniisip ang kalagayan ng pamilya ni Li Yifan, nag-alinlangan si Zhao Huaming. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay umabot sa puntong ito. Wala talaga siyang autoridad na baguhin ang sitwasyong ito. Napailing na lang siya at sinabing, walang silbi kahit magmakaawa ka sa akin. Ang pagpapatalsik sa iyo ay ang pinakamababang parusa para sa iyo. Pakinggan mo ang payo ko, umuwi ka na lang at pasukin ang pagsasaka. Nagbago ang ekspresyon ni Li Yifan. Pagsasaka. Ang dami kong sinakripisyo sa pag-aaral ng medisina nitong nakaraang 5 taon, at yun lang ang nakuha ko sa huli. Ito ay makatwiran. Akala mo ba ay nakagawa ka ng isang maliit na pagkakamali? Kung hindi napigilan ng prinsipal ang bagay na ito, hindi ka man lang tatayo dito. Malamig na sinabi ni Zhao Huaming, ikaw ang naging sanhi ng sakuna na ito. Gayunpaman, kung uuwi ka lang ngayon, maaari ka pa ring magkaroon ng pagkakataon. Ano ang ibig sabihin nito? Naramdaman ni Li Yifan na may mali sa sinabi ng direktor. Huminga ng malalim si Zhao Huaming at sinabing, ang taong muntik mong mapatay ay may napakalakas na background. Nilinaw niya na hanggat nabubuhay pa siya, hindi ka makakahanap ng trabaho sa alinmang ospital sa Luzhou City. Namutla agad ang mukha ni Li Yifan, ito ay sobra-sobra. Sinusubukan ba nila akong patayin? Bilang isang dating estudyante ng ospital na ito, ipinapayo ko sa iyo na bumalik ka sa probinsya at mag-lay-low na lang muna. Huwag masyadong matigas ang ulo. Walang makakatulong sa iyo. Napakalamig ng mga salita ni Zhao Huaming. Direktor, ako, umalis ka na. Si Li Yifan ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mukha niya ay kasing putla ng multo. Nakaramdam ng matinding kalungkutan at hinaing ang kanyang puso. Pilit niyang pinigilan ang kanyang mga luha at hindi hinayaang umiyak. Nag-aatubili siyang umalis pero tumalikod siya at walang magawa kung hindi lumisan na lamang. Siya ay absent-minded at nawala habang siya ay naglalakad. Walang paraan para tanggapin niya ito. Ang pagsisikap niyang iligtas ang mga tao ay talagang naging dahilan upang siya ay mapatalsik sa paaralan. Talagang hindi. Kung tatanggalin siya sa school, lahat ng hirap na ginawa niya sa loob ng 10 taon ay mawawala ng saysay. Ang kanyang lolo na nasa edad na 60, ay nagbukas ng isang klinika para kumita ng pambayad sa tuition fee ni Li Yifan. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang lolo? Hindi ako mapapatalsik. Kailangan kong pumunta at makiusap sa principal. Si Li Yifan ay hindi gustong sumuko ng walang laban. Mabilis niyang pinuntahan ang principal at ipinagtanggol ang kanyang kaso, ngunit walang awang winasak ng principal ang lahat ng pag-asa na mayroon siya. Pagkatapos ay hinanap niya ang direktor ng edukasyon, ang pangalawang punong guro, at maging ang lupo ng paaralan. Bilang isang resulta, siya ay maaaring itinapon o walang awa na pinagsabihan. Ang pagiging expelled ay isang katotohanang hindi na mababago. Narinig ng ilang estudyante ang tungkol sa kanyang pangyayari at nakaramdam sila ng kawalan ng katarungan para sa kanya. Gayunpaman, kinutya siya ng karamihan sa kanila, na sinasabing karapat-dapat siya sa resultang yon. Sa maikling panahon ng araw, halos naranasan na ni Li Yifan ang iba't ibang aspeto ng kalikasan ng tao. Ang kanyang mga kaklase na bumati sa kanya sa isang palakaibigang paraan noong nakaraan ay lahat ay lumayo sa kanya. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala siyang balak na alalahanin ang mga ganoong bagay. Wala siyang ideya kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Nagsisi pa siya kung bakit sinubukan pa niyang iligtas ang pasyente. 10:00 ng gabing yon, bumalik siya sa dormitoryo. Dahil sa pagod, tulala siyang napaupo sa kanyang kama.
Biglang tumunog ang kanyang luma at sira-sirang cellphone. Tulala pa rin, sinagot ni Li Yifan ang telepono. Ang lolo niya sa kabilang dulo ng telepono, Yifan, bakit hindi mo ako tinawagan kamakailan? Medyo nag-alinlangan si Li Yifan bago siya sumagot ng palusot, Lolo, di ba sabi ko naman sa'yo ako ay nag-OOJT sa isang malaking hospital. Sa sobrang busy ko ni halos wala na akong oras para kumain. Nako, ganun ba apo? Mag-internship ka ng mabuti wika ng kanyang lolo. Kailangang matuto ka sa mga doktor sa abot ng iyong makakaya. Ang mga doktor sa major hospitals ay nakakamangha. Bumilis ang tibok ng puso ni Li Yifan. Siya ay pinaalis mula sa People's Hospital, at pinatalsik mula sa Medical University. Hindi siya naglakas loob na sabihin ito sa kanyang lolo. Pinigilan niya ang kawalan ng kakayahan at kalungkutan sa kanyang puso, at nagtanong, Lolo, maayos ba ang lahat sa bahay? Lahat ay maayos, sagot ng kanyang lolo sa taimtim na tawa. Yun nga lang, pakunti na lang ang pumupunta sa klinik ko. Hindi na talaga naniniwala sa TCM ang mga taga-baryo sa malapit. Hindi ako sigurado kung gaano ito katagal. Lolo, pagkatapos ng graduation uuwi ako at sabay tayong magpapatakbo ng klinik, sabi ni Li Yifan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang klinika ay ang pamana ng kanyang pamilya na ipinamana ng mga nakaraang henerasyon. Hindi niya hahayaang bumaba ang minanang klinika. Naku anak, huwag kang magbiro tungkol sa iyong kinabukasan. Hindi ko makita ang sarili ko na magpapatakbo ng klinik sa hinaharap. Alam kong mabuti ang iyong ibig sabihin at ang mga intensyon ay pinahahalagahan. Lolo, taimtim na hinikayat ni Lolo, makinig ka sa akin, ipagpatuloy mo ang iyong internship sa ospital ng maayos. Magbasa pa ng mga medikal na libro na ipinasa sa pamilya. Lalong bumigat at malungkot ang mood ni Li Yifan matapos ibaba ang telepono. Para sa mga henerasyon, ang kanyang pamilya ay pawang mga doktor ng TCM. Mula noong bata pa siya, sinimulan na siyang turuan ng kanyang lolo sa TCM. Nagtapos din siya ng TCM sa universidad. Umaasa siya na balang araw, may tatayo niyang muli ang medikal na klinika ng kanyang lolo sa dating kaluwalhatian nito at hayaang umunlad ang kanyang minanang TCM. Mula sa murang edad ay nagsumikap na siya ng husto dahil kung ikukumpara sa ibang tao ay wala siyang anumang pinanggalingan kaya't ang pag-aaral lamang ang naging daan upang makagawa ng pangalan. Naisip niya noong una nang makapasok sa Medical University, natupad na nito ang kanyang hiling. Gayunpaman, ilang araw lamang sa kanyang internship, nakuha niya ang kanyang sarili sa kitakot-takot na tuwid para sa pagsisikap na iligtas ang isang pasyente. Bagamat ang kanyang pangarap ay lubos na natupad, ang katotohanan ay hindi kasing ganda ng kanyang inaakala. Ito ay napakalungkot. Ang pagiging pinatalsik sa paaralan ay nangangahulugan na ang lahat ng mga taon ng pagsusumikap na ito ay ginawa ng walang kabuluhan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya sisuko sa pag-aaral ng medisina. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kamao at huminga ng malalim. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang landas na ito, hindi siya sisuko. Bilang isang huling paraan, pupunta siya at makita ang big shot bukas. Kinuha niya ang librong medikal na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo nang umalis siya sa bahay at sinimulan nitong basahin ng mabuti. Ang medikal na aklat ay isinulat sa mga sinaunang salita na hindi malinaw at napakahirap unawain. Ilalabas ni Li Yifan ang medikal na libro at babasahin ito tuwing may oras siya. Siya ay matalino, maingat na pag-aaral ng medikal na libro. Ito ay nakinabang ng husto sa kanya dahil marami siyang nakuhang medikal na kaalaman mula rito. Ring ring. Muling tumunog ang telepono. Kinuha ni Li Yifan ang phone niya at tinignan ang caller ID. Bakas sa kanyang mga mata ang pagiging malambing. Xiaoya, gabing-gabi na hindi ka pa ba tulog? Miss mo na ba ako? Ang kanyang kasintahan, si Xiaoya ang tumawag sa kanya. Nag-aaral din siya ng Medical University, ngunit nasa ibang departamento siya kaysa sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga tanong nito at malamig na nagtanong, nasaan ka ngayon? Medyo hindi komportable si Li Yifan matapos marinig ang tanong ng girlfriend sa kanya sa malamig na tono. Sa tuwing tinatawag siya ni Xiaoya noon, palagi siyang may banayad at matamis na tono. Tinatanong siya kung kumusta na siya at kung kumain na ba siya sa oras. Gayunpaman, ngayon, sa sandaling siya ay nagsalita, siya ay parang inis na inis. Pinipigilan niya ang pagkabalisa na naramdaman at nagpanggap na parang walang nangyari. Nagpapahinga lang ako sa dormitoryo.
Anong problema? Nagpapahinga. Narinig kong binaliwala mo ang pamunuan ng People's Hospital at muntik nang mamatay ang isang pasyente at maaksidente sa medisina. Hindi ka lang pinaalis ng ospital kundi pinatalsik ka rin sa paaralan. Malamig na sabi ni Xiaoya. Nagulat si Li Yifan, so alam mo na. Ngumuso si Xiaoya, alam na ito ng buong paaralan ngayon. Paanong hindi ko malalaman? Hindi ko binaliwala ang pamamahala ng ospital. Sinunod ko ang mga patakaran at pamamaraan ng ospital. Iniligtas ko ang pasyente. Ipinagtanggol ni Li Yifan ang sarili. Muntik mo na siyang mapatay. Kaya huwag ka nang makipagtalo. Kung talagang iniligtas mo ang pasyente, bakit ka pinaalis ng ospital? Pinutol siya ni Xiaoya na may kaunting pang-aalipusta. Okay? Akala mo iniligtas mo ang pasyente ngunit ngayon ay pinaalis ka ng paaralan. Ano ang iyong mga plano para sa iyong kinabukasan? Hindi ko alam, malungkot na sabi ni Li Yifan habang nakababa ang ulo. Puno siya ng lakas at buong sigasig na iligtas ang mga tao, ngunit hindi niya akalain na haantong siya sa ganito. Alam kong wala kang ideya kung ano ang gagawin. Tila nahulaan na ni Xiaoya ang kanyang tugon. Gusto ko lang iligtas yung pasyente. Mali ba yun? Hindi lang maintindihan ni Li Yifan. Ang tungkulin ng isang doktor ay iligtas ang mga tao. Ang gusto lang niyang gawin ay tumulong sa mga tao. Kung ito ay tama o mali, ano ang punto ngayon? Walang pakialam na tanong ni Xiaoya, na-expel ka at hindi ka makakahanap ng trabaho. Naisip mo na ba ang ating kinabukasan? Lalong ibinaba ni Li Yifan ang kanyang ulo. Sa kalungkutan, sinabi niya, hindi ko alam. Bukod sa hindi mo alam, ano pa ang masasabi mo? Sinabi ni Xiaoya na puno ng pagkabigo. Kung wala kang trabaho o kita, paano tayo bibili ng bahay sa hinaharap? Don't tell me kailangan nating magsiksikan sa isang napakaliit na inuupahang lugar. Hindi, syempre hindi ko hahayaan na mangyari yun, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kinabukasan natin. Hindi makayanan ni Li Yifan na pahintulutan ang girlfriend na magdusa kasama niya. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan, kung hindi siya makahanap ng trabaho, walang kita. Ang mga gastusin sa pamumuhay sa Luzhou City ay medyo mataas, kaya kung walang kita, sila ay manggana sa isang mahirap na hinaharap. Walang paraan upang masuportahan nila ang kanilang sarili nang walang anumang kita. Nadismaya si Xiaoya kay Li Yifan. Marami pa siyang inaasahan mula sa kanya. Walang pupuntahan tong usapan na ito. Galit na galit ang mayamang pasyente, at hinahanap kanya. Huwag mong sabihin sakin na habang buhay na lang tayong magtatago, hindi ba nila ako bibitawan? Naramdaman ni Li Yifan ang biglaang panginginig sa kanyang gulugod. Siya ay pinatalsik sa paaralan. Hindi pa ba sapat yun? Hindi niya akalain na hinahanap pa rin siya ng big shot. Halos kinuha na nila sakin ang lahat, hindi pa ba sila kontento? Huminga ng malalim si Xiaoya. Medyo desidido ang ekspresyon niya, napag-isipan ko na. Malamang, naging sanhi ka ng kapansanan ng anak nila. Habang buhay na siyang naka-wheelchair, siguradong hindi ka nila bibitawan ng ganoon kadali. Baka kaya mo, humiga sa kanayunan kung saan hindi ka nila mahahanap at bibigyan ka ng gulo. Matagal na akong nanirahan dito sa Luzhou City at sanay na ako sa buhay lungsod. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Mahigpit na hinawakan ni Li Yifan ang telepono at kinagat ang kanyang mga ngipin. Hahanap ako ng paraan para manatili dito sa Luzhou City. Pupunta ako at tingnan ang big shot bukas at magsusumamo para sa awa. Kung hindi yun gagana, titingnan ko para sa trabaho sa isang construction site. Ito ang tanging opsyon na naiisip niya doon. Hindi siya makakabalik sa kanayunan nang hindi nauubos ang kanyang mga pagpipilian. Kung hindi, hindi niya kayang harapin ang kanyang lolo. Kinagat ni Xiaoya ang kanyang mga labi. Kahit anong trabaho ang gawin mo, wala itong silbi. Kahit na magkaroon ka ng pagbabago sa karera, hindi ka nila bibitawan ng ganoon kadali. Okay ka lang ba na maging isang normal na manggagawa para sa natitirang bahagi ng ang buhay mo? Malapit na akong magtapos, tiyak na magiging isang doktor ako sa isang malaking ospital at kung pupunta ako sa tabi ng bansa, para akong sumusuko sa aking buhay. Ang mga kondisyon sa kanayunan ay napakahirap ibagay. Walang lakas at may kalungkutan, sinabi ni Li Yifan. Xiaoya, pasensya na. Wala akong ideya na magiging ganito ang mga pangyayari. Naintindihan niya ngayon ang ibig sabihin ng direktor. Sa pagbabalik niya sa kanayunan, siya ay mabubuhay pa. Sa kasamaang palad, napakalakas ng lalaking sinaktan ni Li Yifan.
Sa isang salita, magagawa niyang buhay impyerno ang buhay ni Li Yifan. Walang kabuluhan ang paghingi ng tawad sa akin. Li Yifan, ayokong sumama sa iyo sa kanayunan at mamuhay ng mahirap. Kailangan kong gumawa ng trabaho sa bukid araw-araw at palaging madumi ang aking damit. Huminga ng malalim si Zhao Ya, na nakaayos na ang isip, sinabi niya, break na tayo. Ha, Li Yifan, sabi ko break na tayo. Parang tinamaan ng kidlat, nabigla si Li Yifan. Nawala ang isip niya at nahulog sa lupa ang librong medikal. Hindi siya nakaimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa nanginginig na boses ay nagtanong siya, bakit? Talaga, hindi mo gets? Hindi ako sasama sa iyo sa kanayunan. May naghihintay pang magandang buhay sa akin. Wala tayong kinabukasan, mapait na sabi ni Zhao Ya. Natahimik si Li Yifan. Malinaw nang sinabi ni Zhao Ya ang lahat, hindi siya tanga para hindi maintindihan ito. Halos mahulaan na niya ang mga problemang makakaharap niya at wala siyang hinaharap. Takot siya na madawit siya, kaya mas pinili niyang makipaghiwalay sa kanya. Nawala si Li Yifan. Malungkot niyang tanong, ang mga sinabi mo noon ay palusot lang? Basta naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Malamig na sinabi ni Zhao Ya, dahil nilinaw ko na ang sarili ko, huwag mo na akong kontaken. Zhao Ya, pupunta ako at makiusap sa big shot bukas. Marahil, maaaring mabaligtad ang bagay na ito. Mangyaring huwag mo akong iwan. Malungkot na nakiusap si Li Yifan kay Zhao Ya. Umaasa siyang hindi makikipaghiwalay si Zhao Ya sa kanya. Wala na talagang punto para magkatuluyan pa tayo. Walang kwenta ang pagmamakaawa. Gusto ng big shot na yan ang buhay mo. Sumuko ka na. Kailangan kitang hiwalayan. Ayokong sayangin ang oras at buhay ko sa isang tulad mo. Wala akong nasaktan, niligtas ko siya. Kailangan mong maniwala sa akin. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Gusto pa rin ni Li Yifan na makasama siya. Ngunit pinutol siya ni Zhao Ya at malupit na sinabi, hindi ko na uulitin. Huwag mo na akong pakialaman sa hinaharap. May boyfriend na ako ngayon at siya si Young Master Qin. Kaya paalam na. May tunog. Nahulog ang phone niya sa sahig. Napatulala si Li Yifan. Ito ay sunod-sunod na masamang bagay. Hindi niya matanggap ang biglaang break-up. Pagkaraan ng ilang sandali, nalampasan niya ang kalungkutan ngunit napalitan yon ng galit at kawalan ng pag-asa. Dinurog niya ang mga bote at garapon sa mesa. May isa pang tunog. Napatumba pa siya ng malakas na puwersa. Naunang bumagsak ang kanyang ulo sa lupa, ang mga pira-pirasong salamin sa sahig ay tumusok sa kanyang katawan. Ano bang nagawa kong mali? Nang ibabaw sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Mahal na mahal ko siya, pero tinapon niya lang ako na parang basura na parang walang kwenta ang relasyon namin. May isang lumang kasabihan na tulad ng mga ibon sa isang kakahuyan ay isang mag-asawa. Ngunit ang bawat isa ay lumilipad sa dulo ng kanilang buhay. Noong nakaraan, hindi siya naniniwala. Akala niya kapag may problema ang mag-asawa, susuportahan at tutulungan nila ang isa't isa. Napakawalang pusong sinabi ni Zhao Ya. Bata pa lang siya, palagi na silang umaasa sa isa't isa ng kanyang lolo. Hindi niya kilala ang kanyang biological parents. Tinutukso at kinukutsa siya ng mga tao dahil wala siyang mga magulang mula pa sa murang edad. Malakas ang kanyang pag-iisip. Mula sa isang maliit na bata, palagi siyang nagsusumikap upang patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nakapasok siya sa Medical University at nakakuha ng karangalan, pagkatapos ay nakilala niya si Zhao Ya at nahulog ang loob nito. Sa pag-aakalang siya ang makakasama niya sa buong buhay niya, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na makikipaghiwalay ito sa kanya dahil sa pananakit sa isang makapangyarihang lalaki. Wala siyang pag-aalinlangan na iwan siya dahil lang sa malungkot ang kanyang kinabukasan. Ang pag-ibig ay napakarupok kapag humarap sa katotohanan. Lolo, naging unfilial po ako. Pasensya na po. Pumikit siya at gusto nang wakasan ang kanyang buhay. Kung kailangan niyang mabuhay ng walang integridad, mas gugustuhin niyang mamatay. Sa mismong sandaling ito, ang mesa na malapit ng gumuho ay biglang gumalaw at nadurog siya. May tunog na naman. Nataman ang ulo niya sa mesa. Nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo, nawala ng malay si Li Yifan. Habang nag-blackout si Li Yifan, naramdaman niyang nananaginip siya. Ito ay isang napakahabang panaginip. Sa panaginip, naglalakad siya sa misteryosong lugar na ito habang ang buong katawan niya ay napapalibutan ng gintong liwanag.
Napaka-foggy ng lugar na ito. Wala siyang makitang malinaw. Umakyat siya sa hagdanan na malayo sa di kalayuan. Sa dulo ng hagdan ay nakatayo ang isang napakarangal na paring tawista na nakasuot ng gintong balabal. Ang mga espada at karayom ay lumulutang sa harap ng pari ng tao. Minsan ko nang hinulaan si Dr. Tao na tatanggi sa loob ng 600 taon. Mula ngayon, ikaw na ang magiging kahalili ko. Mamanahin mo ang aking legacy at magsanay ng spell techniques at medicine daw. Dapat mong tandaan na papasanin mo ang lahat ng mabibigat na responsibilidad sa pagpapanumbalik. Dr. Dao, hahanapin mo ang hustisya at alisin ang mga kamalian ng mundo bilang iyong responsibilidad. Ang mga hagdan na patungo sa langit ay patuloy na humahaba ngunit nawala sa dulo ng malawak na abot tanaw. Nawala din ang Daoist. Sa kulay abong maulap na kalawakan, isang alon ng ambon ang lumundag at natipon sa isipan ni Li Yifan. Maraming impormasyon ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Nagising siya kinaumagahan mula sa kanyang blackout. Ouch! Ang sakit ng ulo ko. Bahagya niyang ipinilig ang masakit na ulo at napaupo mula sa pagkakahiga sa lupa. Nagulat siya sa nangyari sa harapan niya. Ang kanyang dormitoryo ay isang ganap na gulo. Nagkalat ang mga piraso ng salamin sa sahig at nabaligtad ang mesa. May kaunting dugo pa sa sahig. Naalala niya tuloy ang nangyari kagabi. Napaawang ang bibig niya sa gulat, "Oh God! Anong ginawa ko kahapon?" Habang iniisip niya ito ay agad na pumutok ang kanyang ulo sa sakit. Sobrang tindi ng sakit, sinubukan niyang bumuga ng hangin. Kaagad, nakita niya ang hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon sa kanyang isip na hindi pa niya nakita o narinig. Marami siyang nakitang impormasyon, halimbawa, Power of Karmas, Practice Medicine and Seek Tao, Help the People by Practicing Medicine, Linangin ang Tao, magtatag ng mga sekta at tumanggap ng mga alagad. Napatulala siya. Nanaginip pa ba ako? Kinurot niya ang braso para tingnan kung masakit. Siguradong naramdaman niya ang sakit. Ito ay totoo, hindi siya nananaginip. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang katawan at nagulat siya nang makitang walang bakas ng mga gasgas o sugat sa kanyang katawan. Tumingin siya sa salamin at walang nakitang sugat sa kanyang noo. Malinaw niyang naalala ang basag na salamin na tumusok sa kanyang noo. Nawalan siya ng malay sa tabi ng mesa. Naalala pa niyang marami siyang dugo kagabi. Agad siyang bumangon sa lupa at nagsimulang tumalon ng ilang beses. Parang walang nakikitang abnormalidad ang katawan niya. Medyo natulala siya. Kahit na nanaginip pa siya, ito ay masyadong hindi totoo. Kinuha niya ang mesa at nagsimulang mag-ayos at inayos muli ang mga gamit niya sa mesa. Sa kanya napagtanto, nawawala ang kanyang librong medikal. Saan napunta ang medical book ko? Iyan ang iniwan sa akin ni Lolo ng pamilyang heirloom. Hindi ko kayang mawala ito. Nag-iba ang ekspresyon niya, at mabilis niyang hinanap kung saan-saan sa kanyang dormitoryo. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, hindi niya mahanap ang kanyang medikal na libro kahit saan. Kakaiba, nahanap niya ito kahit papaano sa dulo. Nasa isip na niya ang buong nilalaman ng medical book. Paano ito posible? Sa kanya napagtanto na nakikita niya ang bahagyang imahe ng kanyang utak. Bagamat kulay abo, sa gitna ng kanyang utak ay may sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag ay talagang ang medikal na libro. Bakit ko ba nakikita ang medical book sa utak ko? Paano ito? Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalala siya kung tatanungin siya ng kanyang lolo, hindi niya alam kung paano sasagutin. Habang iniisip niya kung paano niya ilalabas ang medical book, biglang sumulpot sa kamay niya ang medical book. Ang galing, nilabas ko yung medical book. Tuwang-tuwa siya pero sa kabilang banda sumimangot siya. Nag-aatubili ngunit ilang sandali lang ay muli niyang binalik ang libro sa kanyang isipan, withdraw. Pagkatapos ay nawala ang libro sa kanyang kamay sa isang maliwanag na liwanag. Sinubukan niya ito ng ilang beses at sa wakas ay kumbinsido siya na maaari niyang ilabas at ibalik ang libro sa kanyang isip. Ibig sabihin nandoon na talaga ang iba pang impormasyong nakita niya sa isip niya. Kailangan pa niyang kumbinsihin kaya hinanap niya ang medical saint scripture sa kanyang isipan at itinuon ang kanyang paghinga. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang pagdaloy ng hangin sa kanyang katawan. Ang daloy ng hangin na ito ay dumaan sa kanyang katawan. Agad siyang nabuhayan ng loob at naging mas masigla. Oh wow, this is great. It's really real, hindi ako nananaginip. Ayon sa alaala ng mana,
Nalaman ni Li Yifan na ang medikal na aklat na ito ang susi sa pagbubukas ng medical sage inheritance. Tila ang paggamit ng sariwang dugo ay ang paraan upang maisaaktibo ito. Iyon ay halata na siya ay nasugatan at duguan kagabi. Ang dugong umaagos mula sa kanyang noo ay tiyak na kahit papaano ay dumampi sa kanyang medikal na libro at nagawa niyang buhayin ang makapangyarihang mana sa medikal na aklat. Tuwang-tuwa siya nang alisin niya sa isip niya ang librong medikal at binuksan ito. Ang mga pahina sa libro ay hindi na luma at dilaw, sa halip ito ay kulay ng berdeng jade. Bawat salita nito ay tila buhay. Bawat pangungusap na pilit niyang intindihin noon ay tila hindi na masyadong mahirap. Wow! Lumalabas na ang mga ninuno ng aking pamilya ay mga inapo ng medical sage. Ito ay isang sorpresa, sabi ni Li Yifan na nakaramdam ng tuwa at emosyonal. Ang kaalaman ng makikinang na ninuno sa nakaraan ay malapit nang mawala sa henerasyon ng kanyang lolo. Hindi man lang nila mapanatili ang maliit na klinika ngayon. Ang mana ay malapit nang mawala magpakailanman. Kahapon, gusto niyang wakasan ang kanyang buhay sa kawalan ng pag-asa ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya papayagan ng langit. Nang hindi niya namamalayan, hindi niya inaasahang nakuha ang mana ng medical sage. Ang bigat na naramdaman niya sa kanyang puso ay naglaho. Nag-iwan na lamang ng isang hindi pa nagagawang pananabik. Dahil maaga pa naman ay inayos na niya ang natitirang bahagi ng kwarto niya. Nang matapos siya, umupo siya malapit sa kama at nagsimulang magnilay at linangin ang medical saint scripture. Bagamat nakakuha siya ng napakalakas na mana, hindi niya naiintindihan ang pagsasanay. Sa simula pa lang ay maaari na siyang magsimulang mag-aral. Sa kabutihang palad, ang ilan sa mga alaala na ibinigay ng medical sage na ito kay Li Yifan ay puno ng mga karanasan at insight na nakuha niya sa kanyang nakaraang pagsasanay. Sa mga insight na ito, naunawaan na ngayon ni Li Yifan ang pagsasanay at hindi na nalilito. Makalipas ang isang oras, what a insightful medical saint scripture! Ang Dr. Dao at ang Marshal Dao ay pinagsama. Naipasa ko na ang mga kinakailangan para sa Dr. Dao. Ngunit wala akong pangunahing kaalaman upang matutunan ang Marshal Dao. Higit pa rito, ang kinakailangan sa pagpasok ay upang dalisin muna at alisin ang mga dumi sa katawan. Laking gulat niya, kinakailangan ang pisikal na pagsasanay upang alisin ang mga dumi na naipon sa katawan at buksan ang mga meridian. Ito ay isang mahalagang yugto para sa pundasyon ng pagsasanay na pinangalanang panahon ng pagdalisay ng katawan. Mukhang sa hinaharap ay kailangan pa niyang sanayin ang kanyang katawan. Bumangon siya sa kama at tinignan ang sarili sa salamin. Nakita niya na mas energetic siya ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, mapapatunayan kong inosente ako sa lahat. Kung kahapon lang, wala siyang lakas ng loob o kumpiyansa na patunayan sa lahat. Hindi niya nilabag ang mga patakaran ng ospital at talagang sinusubukang iligtas ang pasyente. Gayunpaman, ngayon ay nagbago na at siya ay puno ng kumpiyansa. Darating ang araw na aalisin niya ang sama ng loob. Kumatok. Sa pag-aakalang mukhang mas maliwanag ang mga bagay para sa kanya, medyo natuwa si Li Yifan, nang may kumatok sa pinto ng dormitoryo. Sa sandaling bumukas ang pinto, sinabi ng kasambahay na may diretsyong mukha, "Ikaw si Li Yifan, tama? Hindi ka pa ba nakakaalis? Hindi ka na makakapag-stay sa dormitoryo ngayon ay pinatalsik ka sa school roll. Ang ipinaalam sa akin ng paaralan na kailangan mong lumipat ngayon. Bakit nagmamadali?" Kumunat ang noo ni Li Yifan. Siya ay pinatalsik kahapon, at ngayon ay pinaalis nila siya. Ayaw talaga nila sa kanya. "Tita, wala pa po akong nahahanap na ibang lugar, hindi niyo ba ako pwedeng patuloyin dito ng ilang araw lang?" Hindi ako ang pwedeng magdesisyon nito. Ito ang hatol sa iyo ng eskwelahan. Nagpakita ng inis na tingin si Tita Shiguan habang naiinip na siya. "Bilisan mo, ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na." "Sige, naiintindihan ko. Iimpake ko kagad ang mga gamit ko, tapos aalis na ako." Pakiramdam ni Li Yifan ay walang magawa. Nagplano siyang magstay sa dorm ng ilang araw habang naghahanap ng malilipatan, ngayon ay tila nasa labas ng bintana ang plano. Ayaw niyang maging abala sa ibang tao. Inilabas niya ang kanyang mga damit at mga libro mula sa aparador at lahat ng iba pa at isinilid lahat sa kanyang malita. Pagkatapos niyang mag-impake ng mga gamit, tumingin siya pabalik sa bakanteng dorm at napabuntong hininga nang tumayo siya sa pintuan. Narinig siguro ng mga kasama sa dorm na pinatalsik siya ng paaralan.
Hindi nila siya nakita nitong 2 araw. Baka sinadya nila siyang iwasan. Ngumiti siya at sinara ang pinto, humawak sa handle ng malita at lumabas. Pagkalabas niya ng dormitoryo, naglakad siya papasok sa pamilyar na campus. Nakakagulat na napakakalma niya. Nang matiwalag siya, naisip niyang mag-aatubili siyang umalis. Ngayon ay aalis na siya, ni kahit kititing na emosyon ay hindi niya naramdaman. Habang naglalakad siya sa campus, may mga taong nakakilala sa kanya, tinuro siya mula sa likod, at may mga mapanuksong ekspresyon sa mukha. Kapag kinukutya siya noon, magiging defensive at may inis siya pero ngayon, nagpatuloy siya sa paglalakad sa crowd na parang hindi niya napansin. Marahil ang medical sage at inheritance ang nagpabago sa kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. Hindi niya pinansin ang mga panunuya na para bang lahat ay dumadaan lang. Swish! Pagdating niya sa gate ng school, may grupo ng tao sa harapan niya. Tumigil ka sa pagharang sa gate, lumayas ka sa dinadaanan ko. Sabi ni Li Yifan habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya at lumayo sa kanila. Gumalaw din ang grupo ng mga tao at hamarang ulit sa daanan niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Li Yifan. Tumayo siya at tumingin sa kanila. Pinipigilan siya ng mga taong ito pero bakit? Hoy bro, hindi ba ito yung asong pinaalis sa school? Ngumisi ang binata sa nangunguna, tinitigan si Li Yifan mula ulo hanggang paa. Nakita niyang si Li Yifan ay nakasuot ng murang damit na ibinibenta mula sa mga palengke at napakasama ng hitsura. Nagpakita siya ng masamang tingin. Oo, pinalayas siya sa dormitoryo ng paaralan. Inimpake niya ang lahat ng kanyang basura at tumakas sa pagitan ng kanyang mga binti, panunuya ng isa pang tao. Huwag kang ganyan. Isa siyang top student. Sa kasamaang palad, wala siyang pakialam sa rules and procedures ng People's Hospital. Ang dormitoryo ng paaralan ay walang halaga kung ikukumpara sa marangyang hotel na ituturing siya ng big shot bilang bisita, sabi ng ibang tao na kinukutya siya ngunit puno ng tinik ang kanyang mga salita. Si Li Yifan ay pinatalsik sa school roll, kaya't halatang hindi siya maaaring magpatuloy sa pananatili sa dormitoryo ng paaralan. Hindi ba inimbitahan ka ng big shot? Sabi ng lalaki sa sarkastikong tono. Sinaktan ni Li Yifan ang big shot at napunta na siya kung nasaan siya ngayon. Ang pag-imbita sa kanya ng big shot ay malamang na ang katapusan ng kanyang buhay. Mas nakakailang ang imbitahang manatili sa isang marangyang hotel. Bahagyang natarante si Li Yifan. Ibinaba niya ang kanyang mga talukap at sinabing, walang kinalaman yun sa iyo. Aalis na ako, pakiusap, huwag kang humadlang sa akin. Tumingin sa kanya ang binata, itinuro ang daliri sa kanya at ngumisi. Hoy, narinig mo ba yon? Hindi ako siniseryoso ng taong ito. Malamig na sigaw ng binata, hoy, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako sa ganyang tono? Pagod ka na sigurong mabuhay, kumurap ang mga mata ni Li Yifan at sa malalim na boses ay sinabi niya, alam ko, isa ka sa mga bully na kilala sa Medical University, si Ma Yishan. Nang marinig ito ni Ma Yishan, hindi siya nagalit. Tiningnan niya ito ng masama at sinabing, hoy, wala kang karapatang umasta ng ganyan. Alam mo bang kaya kita itumba dito? Ma Yishan, wala akong natatandaang na-provoke kita. Dahan-daang kinuyam ni Li Yifan ang kanyang mga kamao, kahit paano ay inis. Nitong mga nakaraang taon, ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa pag-aaral. Palagi siyang nag-iisa, wala siyang gaanong relasyon sa kanyang mga kaklase, kaya hinding-hindi niya nagawang mag-provoke ng bully tulad ni Ma Yishan. May mga chismis na ang sinumang mag-provoke kay Ma Yishan sa paaralan ay palaging magkakaroon ng masamang wakas. Galing daw ang lalaking ito sa mayamang pamilya, may background. Siya ay isang tipikal na mayamang mapagpalayaw sa sarili na anak na mahilig mangbuli ng mga tao mula sa hindi gaanong mayamang mga pamilya. May mga magulang ng isang estudyante na nagtayo ng food stall. Napakahirap ng pamilya. Ang pera ng food stall ay pambayad sa tuition fee ng estudyante para makapag-aral sa universidad. Ang kanyang karakter ay mahiyain at medyo kakaiba. Na-offend niya kahit papaano si Ma Yishan at na-target. Nakahanap si Ma Yishan ng magtatali sa kanya sa pinakamataas na hagdan ng gusali na nagbabanta, itatapon siya sa hagdanan. Dahil dito, natakot hanggang sa mamatay ang kawawang estudyante. Ang pangyayaring ito ay alam ng lahat sa paaralan. Si Ma Yishan ay umasa sa mga koneksyon ng kanyang pamilya upang sugpuin ang bagay na ito at ipinagpatuloy ang kanyang pambubuli sa paaralan.
Mula nang lumabas ang salita ay napatalsik si Li Yifan, hindi pa lalampasin ni Ma Yishan na laging nang aapi sa mahihina at mahiyain, ang kanyang pagkakataon na pababain siya. Hoy, ang lakas ng loob mo makipag-usap sakin sa ganyang tono. Malamig na tiningnan ni Ma Yishan si Li Yifan. Napakayabang niya, hindi ako lalaban. Tingnan mo, ako'y isang kawawang bata na galing lamang sa mahirap na pamilya. Kaya sana wag mo na lang ako bigyan ng pansin. Namilog ang mga mata ni Li Yifan. Ang pinakamagandang gawin ng tama ay hindi maging mayabang. Kung patuloy niyang lalabanan si Ma Yishan, siya mismo ang dehado. Ha ha ha, tumawa ng malakas si Ma Yishan. Tumingin siya kay Li Yifan ng may panlilibak. Kung gusto mong umalis, magmakaawa ka at pag nagustuhan ko ang pagmamakaawa mo hahayaan kitang umalis. Seryoso ka ba? Wika ni Li Yifan. Nagbago ang ekspresyon ni Li Yifan. Ibinuka ni Ma Yishan ang kanyang mga binti at nginisyan. Itinuro niya ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga binti at sinabing, gumapang ka sa pagitan ng aking mga binti at pakakawalan kita. Agad na nagdilim ang paningin ni Li Yifan. Ang mga tao sa paligid ay naawa kay Li Yifan. Ito ay naging isang ganap na kahihiyan, walang puwang para sa pagsusumamo ng awa. Si Li Yifan ay masisisi lamang ang kanyang kasawian sa kahit papaano ay nakasakit kay Ma Yishan. Layon sana ng security ng paaralan sa gate ng paaralan na pigilan ang hindi pagkakasundo ng mga estudyante ngunit nang makita ng security na si Ma Yishan ang nagpasimula ng hindi pagkakasundo, pinili niyang maging mangmang at nagpanggap na walang nangyari. Imposible yang hinihiling mo. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Li Yifan. Mas gugustuhin niyang bugbugin siya. Kung talagang gumapang siya sa pagitan ng kanyang mga binti, mababasag ang kanyang pride. Zhou Kai, Zhao Hu, narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi siya gagapang. Tumingin si Ma Yishan sa kanyang dalawang kaibigan na may nakakatakot na ngiti. Napakatigas ng ulo mo. Madaling ayusin yon. Zhao Hu, tutulungan natin siya at tuturuan siya ng leksyon. Pagkatapos nilang magsalita sa isa't isa, sumugod sila kay Li Yifan. Sa likas na hilig, maingat na umatras si Li Yifan. Ano ang gagawin ninyo? Na-provoke mo ang young master Ma, at gusto mong lumayo dito. Ngumiti ng masama si Zhou Kai. Tumakbo siya paarap at hinawakan ang braso ni Li Yifan. Pakawalan. Galit na sigaw ni Li Yifan at itinaboy ang braso. Napangiti si Zhou Kai, habang nakahawak sa braso ni Li Yifan, biglang nakaramdam ng malaking puwersa sa kamay niya. Nagbago ang ekspresyon niya, hindi na siya nakapag-react sa oras, napaatras siya ng ilang hakbang at natamba. Nagulat si Li Yifan at nagtatakang tumingin sa kamay niya. Umunlad din ba ang kanyang lakas? Nabago kaya ng medical sage and inheritance ang kanyang katawan at pinahintulutan ang kanyang physical fitness na bumuti. Hoy, anong ginawa mo? Tumayo si Zhou Kai mula sa lupa at tinitigan si Li Yifan na may nakakainis na ekspresyon. Nakaramdam siya ng matinding lakas noon. Anong nangyari? Nanggaling ba ang dakilang lakas na ito sa batang ito? Wala akong natatandaan na nakabangga kita. Huwag kang masyadong lumayo, sabi ni Li Yifan na may malamig na ekspresyon. Sigurado siyang hindi ilusyon ang nangyari. Talagang bumuti ang kanyang lakas. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Malamig na bamantong hininga si Zhou Kai. Tumingin siya kay Zhao Ho at sumigaw, bakit hindi mo ako tinutulungan? Kunin natin siya. Agad na sumugod si Zhao Ho sa kanila. Agresibong hinawakan ng dalawa ang bawat braso ni Li Yifan, ang isa ay humawak sa kaliwa at ang isa naman ay nakahawak sa kanan. Damn you! Bitawan mo ako! Nagpumiglas si Li Yifan sa paglabas ngunit hindi niya nagawang palayain ang sarili. Bagamat bumuti ang kanyang lakas ngunit hindi rin mahina sina Zhao Ho at Zhou Kai. Sikat din sila sa paaralan dahil sa kanilang galing sa pakikipaglaban. Napabalitang kaya nilang labanan ang mga armadong pulis ng walang pawis. Pareho nilang hinawakan ng mahigpit ang mga braso ni Li Yifan. Hindi makagalaw si Li Yifan dahil wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Lumuhod. Sinipa ni Zhou Kai ang likod ng kanyang tuhod para mapaluhod siya. Oomph! Napaungol si Li Yifan habang nasasaktan, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanatiling tuwid ang kanyang mga tuhod. Ayaw mong lumuhod. Sayang, wala sayo. Itinaas ni Zhao Ho ang kanyang binti at marahas na sinipa ang kaliwang tuhod ni Li Yifan. Arg! Napasigaw si Li Yifan sa sakit. Nanginginig ang kanyang kaliwang paa, kasunod ang malamig na pawis. Lumuhod siya sa lupa.
Nang makita ito, nasiyahan si Ma Yishan. Naglakad siya papunta kay Li Yifan at hinawakan ang buhok niya. Iniangat ni Ma Yishan ang kanyang ulo at nagtanong, gagapang ka ba? Naikayam ni Li Yifan ang kanyang panga, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, sa panaginip mo. Kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay, hindi ako gagapang. Damn, napakatigas ng ulo mo. Inis na inis si Zhou Kai. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Li Yifan sa lupa. Unang bumagsak ang mukha ni Li Yifan sa lupa. Ang gilid ng kanyang bibig ay nahati at may mga bakas ng dugo na umagos, na mukhang nababalisa. Bilasan mo at gumapang ka. Malamig na sigaw ni Ma Yishan. Humakbang siya pasulong at itinuro ang pagitan ng kanyang mga hita. Fine, matatalo ka namin ng kamatayan kapag hindi ka gumapang. Bastos ka, bilasan mong gumapang. Pilit nilang itinulak si Li Yifan patungo sa mga binti ni Ma Yishan. Gaano man sila kalakas, nagngangalit si Li Yifan at tumangging sumuko. Ang ilang mga bystanders ay hindi makatiis na panoorin ito samantalang, ang ilan sa kanila ay gustong makita kung si Li Yifan ay gagapang o hindi. Ang mga hindi natatakot sa mga sitwasyong tulad nito ay nagsimulang sumigaw, bilasan mo, magsimulang gumapang. Bilasan mo, Lintek. Hindi gagapang ang bastardo na ito kahit anong mangyari. Lalong nagalit si Ma Yishan. Sumigaw ng malakas si Ma Yishan na may kasamang tingin na masama, bugbugin mo siya hanggang mamatay dahil magiging ganito. Itigil mo na ito ngayon din. Tapos sa isang iglap, may sumugod sa kanila. Oh my God, paano siya nandito? Magiging maganda ang palabas na ito. Ang karamihan ay nagulat na ang taong ito ay lilito. Parang may gustong makialam sa kanilang negosyo. Nagalit ito kay Ma Yishan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na umungol. Sino bang anak ng kamote ang ayaw ng mabuhay? Sino sila para hadlangan ako sa gusto kong gawin? Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang pigira ay sumugod sa kanya at sinampal siya sa mukha. Malutong at malinaw ang tunog ng sampal. Natulala si Ma Yishan nang bumagsak siya sa lupa. Ang sampal na ito ay dahil wala kang prinsipyo. Malamig na sabi ng malalim na boses ng tao. Pagkatapos, lumakad siya kina Zhou Kai at Zhao Ho at umungol, pakawalan niyo siya. Parehong namutla sina Zhou Kai at Zhao Ho habang nakatingin sila sa kahangahangang bodyguard na nasa harapan nila. Mabilis silang umatras. Ayos ka lang? Isang napakagandang boses ang nagtanong kay Li Yifan habang aynalalayan siyang tumayo. Tumingala siya at nakaamoy ng mahinang bango. Bahagyang lumiwanag ang maitim niyang mga pupil. Sa harap niya, nakatayo ang isang bata at magandang babae. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang mga mata na hugis almond ay puno ng tubig, kumikinang na parang mga bituin sa langit. Magaan ang kilay at singkit, maliit ang ilong. Mapula ang manipis niyang labi at malarosas at maputi ang mukha. Ang kanyang payat na leeg ay perpekto. Nakasuot siya ng maputlang asul na damit, na nagpapakita ng kanyang cat-anji tanging collarbone. Ang kanyang saloobin ay malayo at eleganteng, tulad ng isang bulaklak ng lotus sa tubig ngunit pinapanatili ang kanyang kabataan at magandang aura. Ginagawang lumiwanag ang mga mata ng mga tao at hindi pinapansin ang mga tao sa isang sulyap. Napagtanto ni Li Yifan kung sino siya ang sikat na kagandahan ng campus ng Medical University, si Mo Lingyan. Nakita ni Mo Lingyan na natatakpan ng alikabok ang kanyang mukha nang tumayo siya. May mga bakas din ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nakakaawa ang itsura niya. Siya ay nag-alala sa kalagayan ni Li Yifan at sinabing, nasasaktan ka. Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ginamit ni Li Yifan ang kanyang kamay upang panasan ang dugo sa kanyang bibig at sinabing, hindi, ayos lang ako. Salamat sa pagtulong sa akin. Sigurado ka bang ayos ka lang? Kumunat ang kilay ni Mo Lingyan. Hindi siya naniwala sa kanya. Umiling si Li Yifan, pagkatapos ay tumingin kay Ma Yishan at sinabing, itatago ko ang sama ng loob sa iyo. Tinakpan ni Ma Yishan ang masakit na mukha at malamig na tinitigan siya. Huwag kang ang masyadong mayabang. Sa tingin mo kaya mong maging mapangahas dahil may tumulong sa iyo? Nang marinig ito ni Mo Lingyan at naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Sumigaw siya sa bodyguard, Uncle Wei. Naintindihan naman ng bodyguard at tumango. Agad siyang pumunta sa harapan ni Ma Yishan, kung ayaw mong mamatay, umalis ka kaagad dito. Ikaw, puno ng galit ang mga mata ni Ma Yishan. Gusto niyang gumanti, ngunit nang makitang mas malakas ang bodyguard kaysa sa kanya, nag-atubili siyang sumuko.
Nagngagot siya ng ngipin at umungol kay Li Yifan, "Damn you, hindi kita bibitawan. Hihintayin kita," walang pakialam na sagot ni Li Yifan. Matapos sabihin ni Ma Yishan ang kanyang mga masasakit na salita, umalis siya kasama ang kanyang dalawang maliliit na kapatid sa malungkot na kalagayan. Wala ka naman ibang alam gawin kung hindi ibuli ang mga maliliit na tao at yung mga takot sayo. Malamig na saway ni Uncle Wei. Nakahinga ng maluwag si Mo Lingyan. Tumingin siya kay Li Yifan at sinabing, "Wala na sila." Oo, kalmadong tumango si Li Yifan. Kinuha niya ang malite niya sa lupa at tumalikod para umalis. "Hoy, bakit nagmamadali ka aalis?" Pinigilan siya ni Mo Lingyan at nagtanong. Nagulat si Li Yifan, "May gusto ka pa ba sa akin? Akala ko nagpasalamat na ako sayo." Inikat ni Mo Lingyan ang kanyang mga mata. "Ang ibig kong sabihin ay tinulungan kita at yun lang ang pasasalamat na natatanggap ko. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko?" Tanong ni Li Yifan na nakakunot ang noo. Siya ay tiyak na lubos na nagpapasalamat kay Mo Lingyan sa pagtulong sa kanya, ngunit ito ay maaaring limitado lamang dito. "Ang hirap talagang kausapin ka." Pinandilatan siya ni Mo Lingyan na tila naiinis. "Nakalimutan mo na ba ang sinabi niya noon? Hindi niya ito pababayaan." "Oo, narinig ko siya," sabi ni Li Yifan. Nakakagulat na napakakalma niya. Si Mo Lingyan sa kabilang banda ay medyo nababalisa. "Kung gayon, paano ka kalmado? Siguradong hahanapin ka niya." "Oo, alam ko." "Hoy, hindi ka ba natatakot na guguluhin ka na naman nila?" tanong ni Mo Lingyan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lalong kumunat ang noo ni Li Yifan. "Tinulungan mo ako at sobrang pinagpapasalamat ko yon, kaya wag ka na mag-aalala pa sakin dahil ako nang bahala sa problemang ito. Ayokong madamay ang ibang tao." "Baka madamay ka pa." Naging malamig ang mukha ni Mo Lingyan. "Sa iyong paningin, ako ba ang tipo ng tao na mahiyain at takot sa gulo? Tinulungan kita dahil matapang kang tumayo sa mga iyon at sinubukang iligtas ang mga tao. Hinahangaan ko ang iyong katapangan." Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Li Yifan ng papuri sa kanya na matapang siya ngunit wala siyang naramdamang emosyon. "So ano? Big deal ba ito?" "Hoy bata, maayos kang kinakausap ng master ko, kaya huwag kang maging unappreciative." Babala ni Uncle Wei, ang bodyguard. "Boss, sino ba ako? Wala lang naman ako eh. Isa lang mahina at mahirap na tao, kaya huwag niyo na sana ako bigyan pa ng pansin." Tumawa si Li Yifan pero talagang kinukutya niya ang sarili niya. "Anyway, sa mga mata ng big shot na humahunting sayo, kagaya mo, lahat tayo ang tingin niya ay parang wala lang. Kahit anong oras at kahit kailan niya gustuhin, pwedeng-pwede niya tayo ipatambak. Niligtas mo ko at sobrang pinagpapasalamat ko yon, pero kailangan ko bang lumuhod para tanggapin mo ang pasasalamat ko?" Tuldok panipi. Naninigas ang mukha ni Mo Lingyan. Noon lang niya naalala ang mga chismis na kumakalat sa paaralan na parang apoy. Bumaba ang tingin niya sa malita sa kamay ni Li Yifan. Na-dismiss si Li Yifan sa People's Hospital, at ngayon ay pinatalsik na siya sa school roll. Nakakatakot na pero ngayon lang siya napahiya. Walang sino man ang maaaring sisihin kaya sumimangot na lang siya. "Anak, ano masasabi mo sa kanyang ugali?" Inis na tanong ni Uncle Wei. "Tito Wei, huminahon ka." Pinigilan ni Mo Lingyan ang bodyguard at sa mahinang boses ay sinabi niya, "Li Yifan, alam kong marami ka ng pinagdaanan pero walang kinalaman yun sa akin. Hindi kita sinaktan kaya bakit mo ako pinapagalitan?" Natigilan si Li Yifan. Noon lang niya na-realize na medyo extreme pala ang tono niya. Humingi siya ng tawad, "Pasensya ka na sa inasal ko." Totoong hindi si Mo Lingyan ang taong dapat sisihin. Wala siyang karapatang maglabas ng galit sa kanya. Siya ang tumulong sa kanya ngayon pagkatapos ng lahat. Nang makita siya ay ikinalulungkot niya ang kanyang saloobin. Nakahinga na maluwag si Mo Lingyan. "Ano ang pinaplano mong gawin sa hinaharap?" "Hindi ko alam," matapat na sagot ni Li Yifan sa kanya. Wala na talaga siyang ideya sa susunod niyang gagawin. Pinagbawalan siyang magtrabaho sa anumang ospital sa Luzhou City. Pinatalsik siya ng paaralan. Mukhang wala siyang mapupuntahan sa napakalaking Luzhou City. Nang marinig niya ito, tumayo siya at nagmungkahi, "Paano kung tulungan kitang maghanap ng matutuluyan?" Umiling si Li Yifan at tinanggihan ang kanyang alok. Hindi mo na kailangang tulungan ako sa bagay na yon. Ang taong nasaktan ko ay sobrang yaman at may malawak na impluwensya. Kapag nakita ka nilang kasama ko, gagawa din sila ng paraan para harapin ka rin." Iniligtas siya ni Mo Lingyan mula kay Ma Yishan,
kaya hindi niya ito nagawang kaladkarin pababa kasama niya. Hindi ako natatakot sa kanya, walang pakialam si Mo Lingyan kay Ma Yishan. Hindi rin siya natatakot na hilahin siya ni Li Yifan pababa. Alam ng lahat ng may matalas na mata na matagal nang namatay ang anak ng lalaking yun sa operating table kung hindi dahil sa iyo. Hindi sila nagpasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa buhay ng anak nila at sa halip ay nakuha ka pang saktan at tanggalan ng kinabukasan, yung ginawa nila sa iyo ay kalabisan, iniligtas niya si Li Yifan dahil iniimbestigahan niya pala ang nangyari at nakumpirma na inosente si Li Yifan. Pagkatapos ng investigasyon, kung muntik na niyang tapusin ang buhay ng isang pasyente, hindi sana siya tutulungan nito. Ang kalikasan ng bagay na ito ay ganap na naiiba sa katotohanan. Bahagyang ibinaba ni Li Yifan ang kanyang mga labi. Iniisip nilang lahat na hindi ako naririto para iligtas ang mga tao, kundi para saktan ang mga pasyente. Kung paniniwalaan lang siya ng mga ito, hindi sana siya nasa ganoong kaawa-awang sitwasyon. That's their own stupidity. They don't want to know the truth and would rather believe lies, wika ni Mo Lingyan dahil nadama niya ang kawalan ng katarungan para sa kanya. Natapos na ang insidente, huminga ng malalim si Li Yifan. Ang doktor ng People's Hospital, ang principal ng paaralan, at ang direktor ng Central Hospital, iniisip nilang lahat na ako ang may pananagutan. Iyon ay dahil nawala ang kanilang moral at integridad na dapat magkaroon ng doktor. Nagdilim ang kanilang mga puso. Nais nilang malutas ng mabilis ang insidente kaya ginawa kanilang scapegoat. Hindi sila kwalipikadong maging doktor. Galit na galit si Mo Lingyan ngunit nakita pa rin niya ang katotohanan. Kahit anong mangyari, hindi ka maaaring tumahimik at hayaan silang lumakad sa iyong lahat. Nagulat si Li Yifan, anong ibig mong sabihin? Medyo nabalisa si Mo Lingyan, ganyan ka ba kabagal? Hindi mo ba gustong patunayan na ikaw ay inosente? May sinumang ospital sa Luzhou City na maglalakas loob na kunin ka. Kapag ginawan ka ng masama at tumahimik, makakalimutan mo ang pagiging doktor dito. Habang buhay, ang kanyang pagsusumikap sa lahat ng mga taon na yon ay magiging walang kabuluhan kung hindi siya maaaring maging isang doktor. Para sa isang taong nag-aral ng mahabang panahon upang makamit ang kanilang mga pangarap at bilang isang parusa na alisin ito sa kanila ay mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanila. Hindi madali para sa akin na patunayan ang aking pagiging inosente, halata naman na, gustong patunayan ni Li Yifan na siya ay inosente pero sa kasamaang palad, ang pag-iisip tungkol dito ay isang bagay ngunit kung magagawa niya ba ito ay iba. Nang maisip niya ang pangyayari, ito ay lubhang kakaiba dahil malinaw na sinunod niya ang proseso ng ospital at nag-opera ayon sa pamamaraan ngunit may nangyari. Hindi pa rin siya makaintindi. So sisuko ka na at wala kang gagawin, nag-aalalang tanong ni Mo Lingyan. Nagkamali siya na nasira ang kanyang kinabukasan ngunit hindi siya nagmamadaling ituwid ito. Hindi ba siya masyadong nag-aalala? Ngumiti si Li Yifan at walang pakialam na sinabi, muli akong nagpapasalamat sa iyong kabaitan at pagmamalasakit. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Gagawa ako ng paraan para maalis ang aking mga hinaing. Column. Tinanggal niya ang dumi sa kanyang damit. Hinayla ang kanyang malita. Tumalikod siya at umalis. Sandali lang, gusto siyang pigilan muli ni Mo Lingyan. Hindi niya inaasahan na gustong umalis ni Li Yifan ng ganoon kabilis. Hindi niya nagawang pigilan siya. Tumingin si Uncle Wei sa kinaroroonan ni Li Yifan at sinabing, Young Miss, wala na siya. Itong lalaking ito, galit na nagpout si Mo Lingyan. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pilak na Bentley na nakaparada sa hindi kalayuan. Huwag kang mag-alala, Tara na, napaka walang utang na loob na tao, hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Siya ay nag-aalala at nagmamalasakit sa kanya, ngunit hindi niya pinahahalagahan ang mga ginawa ko para sa kanya. Well, kung yun ang kaso, kung gayon siya ay karapat-dapat na ma-frame up. Natarante si Uncle Wei habang nagkakamot ng ulo. Sinundan niya ang batang binibini sa loob ng sasakyan. So, kamusta apo? Umalis ba yung batang yon? Tanong ng matanda sa sasakyan. Pagtingin sa apo, napangiti siya nang makitang galit ito. Ngumiti siya at sinabing, "Oh apo, sinong may kasalanan bakit mainit ang ulo mo?" "Hindi ko lolo," ungol ni Mo Lingyan. Ngumiti ang matanda at nang aasar, "Grabe gutsy ang batang yan. Tuturuan ko siya ng leksyon balang araw. Gawin niya kung ano ang gusto niya. Kung gusto niyang ma-frame up, edi pabayaan natin siya." Nagtampo si Mo Lingyan. Hindi masabi ang cute niya.
Sinubukan kong bigyan siya ng hustisya ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Nanatiling pareho ang ngiti ng matanda, sa tingin ko apo, hindi sa hindi kanya na-appreciate. Alam niya lang na maliit ang posibilidad na madamay ka sa problema niya at mapahamak ka. Natatakot lang siya na siya ang magdulot sa iyo ng problema. Simple lang naman yon. Hindi kami natatakot sa pamilya Chi. Lolo, kung sasabihin mo lang sa kanila, hindi mangangahas ang pamilya Chi na guluhin pa siya, giit ni Mouling Yan. Maaaring hindi palaging ganoon, hindi sang-ayon ng matanda. Kaya ko siyang kausapin at talagang matatakot siya. Magalang din siyang mangangako sa akin pero nasa ibabaw lang yon. Tandaan mo, maaari rin siyang gumawa ng masama sa dilim. Bahagyang nagulat si Mouling Yan. Ibig sabihin ba nito ay hindi magkakaroon ng pagkakataon si Li Yifan? Hindi ko masasagot yan, kumunat ang noo ng matanda. Bagaman siya ay matapang, may hustisya sa kanyang puso ngunit ang katotohanan ay, hindi pa rin gaanong parehas sa lipunang ito. Hindi niya alam kung gaano kasama ang mga tao. Marahil ito ay isang karanasan na maaari niyang matutunan. Kaya niya, huwag maging malakas ang loob sa lahat ng pagkakataon. Ang pagiging matatag para sa isang tao ay maaaring lumitaw na may kahulugan ng hustisya. Gayunpaman, ang mayroon lamang siya ay tapang at walang katalinuhan o diskarte. Sa huli, siya ang magdurusa. Kung walang anumang background, tiyak na hindi siya makakalaban ng pamilya Chi. Nagsimulang mag-alala si Mouling Yan tungkol sa kaligtasan ni Li Yifan. Napangiti ang matanda at napabuntong hininga ng malalim, ikaw. Okay lang na tulungan mo siya, pero ang pagtulong ng sobra ay maaaring magdulot ng higit na kapahamakan sa kanya. Kung tutulong tayo, siguradong madaling gawain yon, ang kailangan lang nating gawin ay upang sabihin ang ilang mga salita. Gayunpaman, sa maliit na taong ito, maaaring sa halip ay saktan natin siya. Kung siya ay tumanggap ng labis na tulong, hindi niya mauunawaan ang kadakilaan ng langit at lupa. Sa kasamaang palad, ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip niya. The thing is, hindi siya lalago kung hindi siya nakakaranas ng anumang mga pagsubok. Talagang hinangaan ng matanda si Li Yifan. Siya rin, nais na lutusin ang bagay na ito ng direkta, ngunit alam niyang ito ay makakasama at walang silbi. Maaari siyang pumunta at mag-ingat kay Chi. Maaari siyang kumilos ng maganda sa ibabaw at kumilos ng masama ng palihim. Iyon ay magiging kontraproduktibo. Bilang resulta, maaaring mapunta si Li Yifan sa isang mas mapanganib na sitwasyon. Ang kanyang diskarte ay maaaring ituring na mabuti ang layunin. Maingat na sinabi ni Mouling Yan, naiintindihan ko lolo. Makakatulong ka lang sa mga tao sa katamtaman. Kung tutulungan mo sila ng sobra, ito ay palaging magiging kontraproduktibo. Tumango ang matanda bilang kasiyahan, basta naiintindihan mo, hindi ako nag-aksaya ng lakas sa pagpapaliwanag nito sa iyo. Lolo, hinahanap pa rin ng pamilya Chi si Li Yifan. Parang gusto nilang itaboy si Li Yifan hanggang sa mamatay. Hindi tayo pwedeng maupo at walang gawin, sabi ni Mouling Yan. Sandaling nag-isip ang matanda, bagamat medyo walang ingat ang batang lalaki na yon. Ngunit hindi natin mapapayag na ang isang doktor na may magandang ugali ay mapahamak ng mga taong itim ang pusong yon. Away, bantayan mo ang batang lalaki na yon. Kung may gustong kumitil sa kanyang buhay, iligtas mo siya. Kung hindi naman at ito ay isang maliit na laban lang, hayaan mo na. Lolo, sigurado ka bang ayos lang na gawin yon? Nag-aalalang tanong ni Mouling Yan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Depende ito sa kung paano niya haharapin ang bagay na ito. Kung hindi man lang niya malalampasan ang krisis na ito, wala nang silbi ang pagtulong. Magagawa niyang pukawin si Chi ngayon, ngunit sa hinaharap, maaari niyang i-provoke ang ibang tao na may mas mataas na impluensya. Dahan-daang paliwanag ng matanda. Okay, naiintindihan ko. Hinaplos ng matanda ang ulo ng kanyang apo, na nagpapakita ng kabaitan at kahinahunan sa kanyang mga mata. Tapos biglang namutla yung mukha niya at nilagay niya yung kamay niya sa dibdib niya. Nang makita siyang ganito, agad na nagtanong si Mouling Yan sa takot, Lolo, ano ang problema? Napabuntong hininga ang matanda at umiling, wala, katandaan lang. Mabilis na binuksan ni Mouling Yan ang bintana para magkaroon ng sariwang hangin sa sasakyan. Sabay himas sa likod ng lolo para makahinga ito ng maluwag. Mabilis na bumawi ang mukha ng matanda. Napatingin siya sa bodyguard na nakaupo sa driver's seat. Uncle Wei, start driving. Balik muna tayo. Sige, pinaandar ni Uncle Wei ang sasakyan.
Ang sasakyan ay hamampes na parang isang matalim na palaso na may dagandong. Pagkaalis ni Li Yifan sa Medical University, tumayo siya sa kalsada. Natarante siya habang nakatingin sa paligid. Mukhang nasa labas siya ng lungsod. Hindi niya alam kung saan pupunta. Baliw, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang hamarang. Sumigaw sa kanya ang isang dumadaan na sumusubok na dumaan. Pagkatapos ay bumalik si Li Yifan sa kanyang katinoan. Umiling siya at bumantong hininga. Hindi ngayon ang oras para mawala. Nilabas niya ang wallet niya at tinignan ito ng may pilit na ngiti. Binilang niya ang pera niya, hindi man lang umabot ng 1,000 yuan. Ang halaga ng pera na ito ay hindi magtatagal sa Luzhou City kung saan mataas ang presyo ng pamumuhay at mga bilihin. Forget it. Sa isang maliit na hotel muna ako tutuloy. Kung hindi, wala na akong matutuluyan. Alinmang paraan, kailangan niyang maghanap muna ng matutuluyan, pagkatapos ay pupunta siya at maghahanap ng trabaho. Ang paghuhugas ng kanyang mga hinaing ay pangalawa. Ang paglutas sa kanyang problema ng kaligtasan ay ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Dumating siya sa isang napakatandang lugar sa mas lumang bahagi ng lungsod. Alam niyang may ilang murang hotel sa malapit. Hindi niya kayang manatili sa mga mamahaling hotel na yon sa dami ng natitira niyang pera. Ito dapat ang lugar, sabi ni Li Yifan sa sarili matapos maghanap ng ilang oras. Nakita niya ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na accommodation na nakasabit sa ilalim ng mababang roof beam. Wow! Sa panahon ngayon, sa napakalaking lungsod, may nakatayo pa ring maliit na balot na baldosa. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Nakita ni Li Yifan na ang lupa ay puno ng dumi at maraming basura sa lupa. Hindi siya nag-alala dito at naglakad sa entrance ng maliit na tile house. Sumigaw siya papunta sa loob, "Hello, may tao ba dito? Gusto ko ng kwarto." Pagkatapos ay may biglang tunog ng mga yabag sa tile room. Lumabas ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may hawak na mop. Nang makita niya si Li Yifan, ngumiti agad siya, "Naghahanap ka ba na popahan? Halina't pumasok ka." Itinabi niya ang mop, naglakad patungo kay Li Yifan at nagkusa na tumulong sa malita. Siya ay may napakasiglang saloobin, "Halika, halika. Binata, sa ganitong paraan." Pumasok si Li Yifan sa bahay. Hindi kalakihan ang bahay, mga 70 hanggang 80 square meters. Medyo madilim ang ilaw sa bahay pero medyo malinis. Ang lugar ay mukhang madalas itong nililinis. Naglabas ng maliit na dumi ang babaeng nasa middle age at nilinis ito ng basahan. Inilagay niya ang bangkito sa harap ni Li Yifan at sinabing, "Binata, baka pagod ka. Umupo ka." Hindi pinansin ni Li Yifan ang dumi. Hindi siya nagdalawang isip at naupo. Dumating siya sa puntong, "Gusto ko na lang dito manatili." Sumilay ang isang ngiti sa bahagyang kulubat na mukha ng babae, "Alam ko kung bakit ka nandito. Maganda naman yung lugar kahit paano, hindi siya mahirap hanapin. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa'yo kung saan ka tutuloy." Habang naglalakad sila, ngumiti siya at nagtanong, "Binata, taga rito ka ba o?" Hindi ho. "Taga-probinsya ho ako," napangiti si Li Yifan. "Nandito ka para maghanap ng trabaho." Nagtatakang sabi ng babae, "Parang ganun na nga ho." Hindi alam ni Li Yifan kung paano ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon, kaya napakalabo ng kanyang mga sagot. Hindi madaling maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, bulong ng babae sa sarili, "Huwag mong tingnan ang Luzhou City bilang isang malaking lungsod. Napakahirap maghanap ng trabaho at hindi rin madaling pumasok at lumabas." Ngumiti si Li Yifan sa kanya at sumunod. Ang natitirang bahagi ng bahay ay nahahati sa ilang mga lugar. May maliit na kusina, isang batong hurno, sala, 3 silid tulugan at banyo. Dinala siya ng babae sa kwarto na nasa loob ng bahay. Hindi masyadong malaki ang kwarto, mga 20 square meters. Sa loob ng silid ay isang kahoy na kama, isang napakaliit na aparador, isang maliit na 1 metro kwadradong mesa na gawa sa kahoy at sa ibabaw ng mesa ay isang siglong gulang na itim at puting TV. Iyon lang ang nasa kwarto, ang kwarto niya. Matapos ipakita sa kanya ang silid, tuwang-tuwa na nagtanong ang babae, "Binata, ano sa tingin mo ang lugar na ito?" Bagamat hindi ito kasing ganda ng mga hostel na iyon, ngunit ito ay isang lugar pa rin na maaari mong tirahan. Inilibot ni Li Yifan ang buong silid. May napansin talaga siya sa daan. Parang kwarto lang niya ang may tiles sa sahig. Ang lahat ng iba pang mga silid ay may mga konkretong sahig.
May bintana din ang kwarto at medyo maliwanag ang ilaw. Tumango siya, ayos lang, although medyo maliit, pero maayos naman yung kwarto. Nang makita ang nasisiyahang hitsura niya, sinamantala niya ang sitwasyon para ayusin ang deal. Dahil kontento ka na rito, maaari kang manatili dito. Kumbaga, dapat mag-aaral ka, di ba? Hindi naman mahal ang presyo ko. 15 yuan bawat araw. Sumimangot si Li Yifan at ginawa ang mga kalkulasyon sa kanyang ulo. Nahihiya ang ekspresyon ng mukha niya, tita, sa katunayan ho niyan, wala pa akong masyadong pera, at hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Baka kailangan ko pang manatili dito ng medyo matagal. Baka ho pwede niyong bawasan ng accommodation. Binata, ni hindi mo kayang bayaran ng 15 dolyar. Halatang nagulat ang babae. Bamantong hininga siya, sabihin ko sa iyo, partikular kong nilinis ang kwartong ito. Nilagay ko ang mga tile at nagpinta pa ako ng sariwang pintura. Kahit ang sarili kong kwarto ay hindi kasing ganda ng kwartong ito. Talagang hindi mahal ang 15 yuan. Alam talaga ni Li Yifan na hindi mahal ang 15 yuan, ngunit sa mga pangyayari, wala talaga siyang pera ngayon, kaya hindi niya ito maaaring sayangin. Napakamot siya sa likod ng ulo niya at sa kahihiyan ay nakiusap siya, tita, totoo ho, ilang daang yuan lang ang meron ako. Sa mga sandaling ito, wala pa akong kita hanggat hindi ako nakakahanap ng trabaho. Wala talaga akong maitutulong. Ito, huminga ng malalim ang babae. Nang marinig niya ang paliwanag nito, nagpakita siya ng nakakaunawang ekspresyon, lahat tayo ay nagtatrabaho para sa ikabubuhay. Hindi madali, dahil hindi ka mananatili dito ng 1 o 2 araw. Gagawin kong mas mura ito ng 5 yuan. Kayang-kaya mo ang 10 yuan sa isang araw, tama ba? Oo, maraming salamat po, auntie. Nakahinga ng maluwag si Li Yifan. Sa pagbabayad ng 10 yuan sa isang araw, kahit papaano ay makakatipid siya ng pera. Ang unang inayos ni Li Yifan ay bigyan ng babae ng 1 buwang bayad sa tirahan, 300 yuan. Maingat niyang iniligpit ang natitirang pera. Matapos matanggap ng babae ang pera, labis siyang natuwa. Anyway, ang pinakamahalaga ay nakuha niya ang pera. Paimpol siyang nag-impake at dinala ang malita sa kanyang kwarto. Pagkatapos ayusin ang kanyang silid, umupo siya sa tabi ng kama at nagmuni-muni. Hindi nagtagal pagkatapos niyang magmuni-muni, may narinig siyang kakaibang umuubo mula sa katabing kwarto. Kalat-kalat ang tunog. Kumunat ang noo niya at tumalon mula sa kama. Binuksan niya ang pinto at sumigaw, tita. Sumugod ang babae sa kanya, anong problema iho? Tita, may sakit ba dito? May narinig akong umuubo? Nag-aalalang tanong ni Li Yifan. Agad na nagbago ang masayang ekspresyon ng babae, may sakit ang aking maliit. May sakit ang anak mo? Nagtatakang tanong ni Li Yifan. Kung ganoon, bakit hindi mo dalhin ang iyong anak sa ospital? Nagpunta nga kami sa ospital. Hindi nakatulong ang doktor. Umiling ang babae at mukhang naliligaw, ginustos namin lahat ng pera namin. Sabi ng doktor ang problema ay sa puso at atay, kailangan ng transplant. Kung ang mga organo ay nangangailangan ng isang transplant, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Para sa babae, ito ay talagang isang napakalaking pera. Kumunat ang noo ni Li Yifan. Magsasalita pa sana siya nang biglang may sumulpot na tao sa kwarto. May 3 lalaki na nakatayo sa silid na mukhang manggugulo. Isang tingin at masasabi mong mga sosyal na kabataan sila. O tingnan mo, may bisita si Auntie Wang. Pinagpag ng binata sa kinasuhan ang kanyang kinulayan na blonde na buhok. Tumalon sa harap ng babae at tumingin sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano haharapin ang binatang si Biao. Biao, anong ginagawa mo dito? Hindi siya bisita dito. Kamag-anak ko siya. Ha? Malamig na sumangot si Blondie. Tinuro niya si Li Yifan at sinabing, tiyak na hindi mo siya kamukha. Sa tingin mo ba hindi ko siya nakitang pumasok dala ang kanyang malita? Biao, hindi ko siya bisita, talaga. Pamangkin ko siya, bumibisita mula sa ibang bansa. Mukhang nataranta ang babae. Tumayo siya sa harap ni Li Yifan. Huwag mo akong pinaglololoko. Galit na sigaw ni Blondie, may bisita ka rito. Bilasan mo at bayaran mo ang protection fee para sa buwang ito. Nagbago ang mukha ng babae, wala talaga akong pera. Walang pera, so hindi pera ang bayad sa accommodation na ibinayad sa iyo ng batang ito. Huwag kang magsinungaling.
Malamig na umungol si Blondie, bilisan mo at ibigay mo sa akin ang pera. Kung ayaw mong bayaran ang bayad sa proteksyon ay sisirain ko ang lugar na ito. Wala talaga akong pera, umiling ang babae sa desperasyon. Sinasabi mo sa akin na wala kang pera? Galit na galit si Blondie. Sinugod niya ang babae at itinulak ito sa lupa. Pagkatapos ay inagaw niya ang 300 yuan na pera mula sa kanya at sinabing, mayroon kang 300 yuan, nang ahas kang magsinungaling sa akin at sabihing wala kang pera. Ang babae ay naging distressed. Nilapitan niya si Blondie at nagmakaawa, ibalik mo sa akin ang pera. May sakit ang anak ko. Kailangan niya ang pera para sa kanyang pagpapagamot. Sinipa siya ni Blondie, hindi sapat ang 300 yuan para gumaling ang kanyang karamdaman. Sa may sakit mong anak, hayaan mo lang siyang mamatay ng maaga. Napaluha ang babae, at patuloy pa ding nagmamakaawa, ang sakit ng anak ko ay nangangailangan ng pera pambili ng gamot. Kung wala siyang gamot, hindi siya mabubuhay. Pakibalik ang pera sa akin. Naiinip na si Blondie sa babae, kaya't sinipa niya ito at sinabi sa kanya, alis. Mabilis na humakbang si Li Yifan at tinulungan ang babae na makatayo, tita, ayos lang ho ba kayo? Walang tigil ang pagpatak ng luha ng babae, akin na ang pera. Ang pera ay para sa pagpapagamot ng anak ko. Ngumuso si Blondie sa pandidiri. Tumalikod na siya para umalis. Tumigil ka nga dyan. Galit na sigaw ni Li Yifan. Huminto si Blondie at nilinggan si Li Yifan. Inis na inis si Blondie, so makikialam ka sa negosyo ng ibang tao. Nagngangalit si Li Yifan at sinabing, ibalik ang pera kay Auntie Wang. Gusto mong ibalik ko ang pera? Managinip ka. Hindi man lang mapakali si Blondie kay Li Yifan. Sasabihin ko ulit, ibalik ang pera kay Auntie Wang. Dahan-daang kinuyam ni Li Yifan ang kanyang kamay. Tila nakarinig ng nakakatawang biro si Blondie at napamura, hahaha. Ano ba, sawa ka na bang mabuhay? Kayong dalawa, bugbugin niyo siya. Saka malalaman niya ang kahihinatnan ng pakikialam sa negosyo ng iba. Ang dalawa pang binata ay lumapit kay Li Yifan na nakangisi. Nakita ng babae kung ano ang mangyayari. Nagbago ang ekspresyon niya at agad niyang sinabi, takbo eho, takbo. Umiling si Li Yifan, hindi ako tatakbo. Bubugbugin ka nila hanggang sa mamatay ka. Kailangan mong tumakbo. Hindi mo na ito problema kaya wag mo na ako alalahanin. Mabait ang babae at ayaw niyang idamay si Li Yifan. Tita, makikita mo, tutulungan kita sa paghahanap ng hustisya. Huminga ng malalim si Li Yifan. Tumayo siya, at malamig na tumingin sa dalawang gangster na papalapit sa kanya. Hoy bata, iniimbitahan mo si kamatayan. Ayaw mo na bang mabuhay? Ang dalawang lalaki na may nakakakilabot ng ngiti ay nagbasag ng mga bote. Napakalakas ng kaluskos, nagbibigay ito ng panginginig sa gulugad ng mga tao. Pareho nilang sinuntok at ibinaon ang kanilang mga kamao sa ulo ni Li Yifan. Itinaas ni Li Yifan ang kanyang paa at sinipa ang mga ito at malakas na sumigaw. Alis dyan, ang sipa ay nagdala ng matinding hangin na napakabilis at malakas. Sa kasamaang palad, hindi ito naiwasan ng dalawang gangster. Suntok, sinipa sa dibdib ang gangster sa kaliwa. Lumipad siya sa sementadong sahig. Nagulat ang ibang gangster ngunit mabilis na inatake muli si Li Yifan. Sinipa siya sa baba, boom! Malakas ang tunog ng pagkabasag ng kanyang panga, namumula ang kanyang mukha. Naisuka niya ang dugo na nasa bibig niya kasama ang ilang ngipin. Napakasakit noon, nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang baba habang siya ay sumisigaw sa sakit. Nang makita ito, talagang natakot si Blondie. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Walang kahit isang beses ng lakas sa kanya para makatakas. Napakalakas ng aura ni Li Yifan, dahilan para magkaroon ng takot si Blondie sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagtanong. Inabot ni Li Yifan ang kamay niya at hinawakan ang leeg ni Blondie, sa kanya itinapon sa lupa si Blondie na parang nagtatapon ng basura. Pagkatapos ay binawi niya sa kanya ang 300 yuan. Sinamantala rin niya ang pagkakataong hanapin ang 3 gangster at kinuha ang lahat ng kanilang pera. Binabalaan ko kayo, huwag nyo nang uulitin ito, at huwag na huwag ko kayong makikita dito na nanghihingi ng lagay sa kahit na kanino sa lugar na ito. At pag nakita ko kayo dito, buhay nyo ang magiging kapalit. Ngayon alis. Ang 3 gangster ay nagmamadaling lumabas at tumakas, na natatakot sa kanilang buhay. Tita, okay na ho, pinaalis ko na sila. Sabi ni Li Yifan at huminga ng malalim.
Buntong hininga. Hindi masyadong masaya ang babae. Napaupo na lang siya sa isang sulok at sobrang nanghihina at sinabing, alam mong mga gangster sila. At ngayon na nakabangga mo sila, pati ikaw guguluhin nila at ang nakakatakot pa dito baka hindi lang yun matapos sa ganoon. So gangster sila, wala ko akong pakialam dun tita. Dapat bugbugin tong mga daga sa kalye, isa-isa. Si Lee Yifan ay hindi masyadong nag-aalala. Madali niyang nilinis ang mga gangster na yun. Yung mga gangster na yun puro salita lang. Mukha silang mabangis, pero ang totoo, wala man lang silang kakayahan na lumaban. Mas masahol sila kaysa kina Zhao Hu at Zhou Kai. Kaya niyang harapin ang mga gangster na yun. Umiling ang babae at nagbuntong hininga. Hindi mo naiintindihan, ang mga taong yun ay mula sa triad. Mayroon silang malakas at malawak na impluensya. Walang sino man sa lugar na ito ang nangangahas na saktan sila. Pakiusap. Hindi ka na maaaring manatili dito. Kailangan mong umalis at mag-empake ka na. Umalis. Ganyan ang ginagawa ng mga duwag. Hindi ako tatakbo. Walang pag-aalinlangan na umiling si Lee Yifan. Biglang naging balisa ang babae, Ho, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Tita, huwag niyo ho akong alalahanin kaya kung dalhin ang sarili ko. At hindi ako natatakot sa kanila. Lakas loob na sabi ni Lee Yifan at inabot sa babae ang lahat ng kinuha niyang pera sa mga gangster. Tita, kunin mo itong pera. Nagulat ang babae at umiling para tumanggi. Ayokong kunin yan, kinuha mo lang sa kanila. Ay tabi mo na lang yan. Tita, kunin mo na at gamitin mo sa pagpapagamot ng anak mo. Pinilit ni Lee Yifan ang pera sa kanyang mga kamay. Sabi mo may sakit ang anak mo at kailangan ng organ transplant, tama? Saglit na nag-alinlangan ang babae at atubiling tinanggap ang pera. Dahil kailangan niya talaga ng pera para sa pagpapagamot ng anak niya, wala siyang oras para pairalin pa ang pride niya. Napaisip siya ng kaunti sa sinabi ni Lee Yifan at malungkot na bamaantong hininga. Kailangan kong ang gamutin ang anak ko pero hindi pa rin ito sapat. Ang transplant ay nagkakahalaga ng ilang daang libong yuan at wala akong ganoong kalaki. Hindi niya kayang bayaran ang ganoong kalaking halaga para sa operasyon, nakatumbas ng hindi direktang paghatol ng kamatayan sa kanyang anak. Kumunat ang noo ni Lee Yifan. Nais niyang makita kung mayroon siyang anumang magagawa gamit ang kanyang mga medikal na kasanayan ngunit kung talagang kailangan ng isang transplant, kung gayon hindi siya gaanong makakatulong. Mahigpit na hinawakan ng babae ang pera, tumawag na ako ng doktor. Maya-maya lang ay nandito na yon. Isang doktor, nagulat si Lee Yifan. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sabik na sabik ang babae nang kunin ng pera, dapat ay consultation fee ng doktor. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwarto ang isang lalaking nakasuot ng puting coat kasama ang kanyang katulong. Nang makita ng babae ang doktor, mabilis itong bumangon, lumapit at binati siya. Lumapit sa kanya, Dr. Zhang, dumating ka na. Pakiusap, may sakit na naman ang anak ko. Wang Qifen, hindi mo ba inaalaga ang mabuti ang iyong anak? Kumusta na naman ang sakit niya? Tanong ng middle-aged doctor. Hindi masaya matapos marinig ang sinabi ng babae. Kumunat ang noo niya at naglakad patungo sa kwarto ng bata na siyang pinakamaliit na kwarto sa 3 kwarto. Matapos mag-alinlangan ng kaunti, sinundan sila ni Lee Yifan sa kwarto. Sa kwarto, inilatag sa kama ang isang 11 o 12 taong gulang na batang lalaki. Mapatla siya na parang multo at mukhang semi-unconscious. Gayunpaman, paminsan-minsan, nagpapakawala siya ng mahinang masakit na iyak. Ibinaba ni Dr. Zhang Cheng ang mga gamit na dala niya at mabilis na tiningnan ang mahinang batang lalaki. Sa nag-aalalang boses, nagtanong si Wang Qifen, Dr. Zhang, kumusta siya? Hindi naman ganun kagrabe ang lagay niya. Gayunpaman, Wang Qifen, kailangan kitang singilin ng doble para sa konsultasyong ito, sabi ni Zhang Cheng ng napakahinahon. Doblehin ang bayad sa konsultasyon. Bakit? Laging 300 yuan bawat konsultasyon. Tanong ni Wang Qifen sa pagkabalisa. Hindi siya pinayuhan ng doktor ng mas maaga, ang bayad sa konsultasyon na ito ay doble. Ibang usapan ito. Hiniling mo sa akin na sumugod dito kaya kinailangan kong kanselahin ang ilang appointment ko sa ibang mga pasyente. Ang pagsingil sa iyo ng doble ay itinuturing na napakaliit. Nang makita ni Zhang Cheng si Wang Qifen ay nataranta, bahagya siyang ngumiti at nagpaliwanag. Kung alam ko lang na hindi ganoon kalubha ang kalagayan ng iyong anak sa pagkakataong ito, hindi ko na sana kinansela ang iba pang mga appointment.
Dahil kinansela ko na sila, natalo ako. Ilang libong yuan. Si Wang Qifen ay nanigas. Siya ay nagkibit balikat at sinabing, sige, basta mapapagaling mo ang sakit ng anak ko. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag siya sa kahilingan ni Zhang Cheng. Kung tutuusin, malubha ang sakit ng kanyang anak at walang oras na mag-alinlangan. Kung hindi mabilis na na-stabilize ang sakit ng kanyang anak, malamang na may mas malala pa na mangyayari. Tumango si Zhang Cheng bilang kasiyahan at sinabing, sa totoo lang, ang kalagayan ng iyong anak ay isang lumang malalang sakit. Alam mo rin ang kanyang kalagayan. Dinala ko ang gamot. Bibigyan ko siya ng gamot sa likidong anyo at ito ay makakatulong sa kanyang kondisyon na maging matatag, mangyaring malaman, ang kanyang karamdaman ay maaari lamang makontrol. Alam ko, talagang alam ni Wang Qifen ang kalagayan ng kanyang anak. Sa lahat ng mga taon na ito, pagkatapos siyang dalhin sa iba't ibang mga ospital, ang resulta ng diagnosis na ibinigay ng iba't ibang mga ospital ay halos magkatulad. Nakaya ng anak niya ang sakit dahil sa lahat ng mamahaling gamot. Sa kasamaang palad ng walang operasyon, ang gastos sa pagbili ng mga gamot ay hindi natatapos. Pagkatapos ay sinabi ng katulong ng doktor, Dr. Zhang, ang temperatura ng pasyente ay medyo mababa at mayroon siyang ilang mga sintomas ng hypoglycemia. Sa pagsusuring yun, sinabi ni Zhang Cheng, okay, iturok siya ng glucose upang mapabuti ang kanyang antas ng asukal sa dugo. Ang mababang asukal sa dugo ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanyang puso. Si Li Yifan, na nagmamasid sa kabuuan, ay biglang sumimangot. Pagkatapos niyang magsimula sa pag-aaral ng medikal na banal na kasulatan, naabot na niya ang unang yugto, pangitain. Sa pagmamasid ng mabuti sa kondisyon, malalaman niya kung saan at ano ang sakit sa isang sulyap lamang. Sa tulong ng medical saint scripture, malinaw niyang nakita ang mga sintomas ng semi-coma ng bata ay mga senyales ng allergy reaction at hindi hypoglycemia gaya ng sinabi ng assistant. Nang makita ang katulong na kumukuha ng glucose at ibibigay ang iniksyon sa batang lalaki, mabilis na sumigaw si Li Yifan, tumigil ka, wala siyang hypoglycemia. Nagulat si Wang Qifen, ano ang sinabi mo, binata? Hindi masyadong maingay ang kanilang pag-uusap ngunit malinaw na narinig pa rin ng dalawa. Nilinggan ni Zhang Cheng ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Li Yifan, stop talking nonsense. Mayroon ka bang anumang medikal na kasanayan? Ako ay residente ng Eastern City Hospital at nakagamot ko na ang libu-libong mga pasyente. Sigurado akong maaari kong masuri ang kondisyon ng aking pasyente. Ungol ng kanyang katulong. Kapag ginagamot at iniligtas ng mga doktor ang kanilang mga pasyente, bawal na marinig ng pamilya ng pasyente ang mga tagubaylang ibinibigay ng random. Hindi magkakamali ang pagdiagnose ni Dr. Zhang Cheng. Kalmadong sinabi ni Li Yifan, kahit na ang mga doktor na may mahusay na medikal na kasanayan ay maaari ding magbigay ng maling pagsusuri kung minsan. Itinataas ko lamang ang aking mga alalahanin. Bakit mo ako inaakusahan na walang ano-ano? Ang kanyang presyon ng dugo ay napakababa, at iyon ay talagang nagpapakita na siya ay nagdurusa sa hypoglycemia, bakit siya ay may mababang temperatura ng katawan. Ikaw, medyo naiinis si Zhang Cheng kay Li Yifan. Nakita ni Wang Qifen na may mali sa sitwasyon at mabilis na sinabi, Doktor, siya ang aking bisita na nananatili rito. Manahimik ka na. Huwag ka nang magsalita ng basura. Galit na galit ang katulong ni Zhang Cheng. Ako ay isang doktor, mataimtim na sabi ni Li Yifan. Doktor ka, joke siguro ito. Natigilan si Zhang Cheng, ano ang pangalan mo? Saang ospital ka galing? Medyo nag-alinlangan si Li Yifan ngunit nagpatuloy, ako si Li Yifan, at ako ay. Bago pa siya makatapos, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Cheng. Tinitigan siya nito at naputol, Li Yifan. Saan ko narinig ang pangalang ito kanina? Oh tama, naalala ko. Ikaw ang lalaking pinaalis sa People's Hospital. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na manloko dito? Agad na nagdilim ang mukha ni Li Yifan. Hindi nakakagulat na kumalat ang kanyang pangalan sa lahat ng ospital sa Luzhou City. Nabigo kang makapasa sa iyong internship sa People's Hospital kaya hindi ka kwalipikadong maging isang doktor. Wang Qifen, hindi ka dapat makinig sa kanyang mga basura. Kung makikinig ka sa kanya ay katumbas ito ng pananakit sa iyong anak. Ang iyong anak ay malinaw na naghihirap mula sa hypoglycemia, dahil sa mababang asukal sa dugo, ito ay tiyak na magpapahirap sa kanya.
Ang tono ni Zhang Cheng ay mayabang at puno ng paghamak. Tumingin si Wang Qifen kay Li Yifan na may pagkalito. Pinasasalamatan ko ang iyong mabuting hangarin, ngunit ang kalagayan ng aking anak ay hindi maaaring maantala ng mas matagal. Malamig na tumingin kay Li Yifan, nagpatuloy si Zhang Cheng, Wang Qifen, desisyon mo kung bibigyan mo ng glucose o hindi ang iyong anak. Nang makita niyang pinatahimik niya si Li Yifan, nasiyahan siya. Uminom siya ng ilang red at green na table tas. Pagkatapos magdagdag ng glucose, bigyan siya ng gamot na ito at ang kanyang kondisyon ay magiging matatag. Pag-isipang mabuti kung ano ang gusto mong gawin. Kumikislap ang mga mata ni Wang Qifen at nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagtingin sa gamot, tinanong niya, magkano ang gamot? 1,000 yuan kasama ang bayad sa konsultasyon. Sinabi ni Zhang Cheng na may intensyon na gawing labis ang bayad. Ano? 1,000 yuan. Ganun kamahal para sa konting glucose and ilang pills. Bakit ang mahal? Hindi matanggap ni Wang Qifen na napakamahal nito. Itong gamot na ito ay imported from overseas at mahirap makuha. Maraming tao ang hindi makabili nito kahit gusto nila. Ano ang mas mahalaga, pera o buhay ng anak mo? Malamig ang mukha ni Zhang Cheng. Biglang naging snob at matako ang kanyang aura. Wala nang kahit katiting na profesionalismo sa doktor na yon. Sa isip lang niya ay ang lasa ng pera. Sa sandaling ito, ang maliit na bata ay nagpakawala ng mahinang sigaw dahil sa sakit. Ako, hindi makapag-isip ng maayos si Wang Qifen. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pakinggan. Bagamat si Zhang Cheng ay isang doktor, dahil sa kanyang ugali, hindi siya komportable at nag-aatubili na umasa pa sa kanya. Gayunpaman, ang sinabi ni Li Yifan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na maniwala sa kanya. Pagtingin sa maliit na batang lalaki na nakahiga sa kama, huminga ng malalim si Li Yifan, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, may solusyon ako, subukan ko. Hindi na mangangailangan ng mamahaling gamot ang anak mo. Ano? Gulat na bulalas ni Wang Qifen. Dr. Zhang Cheng, ngayon mo lang ba narinig? Sabi niya may solusyon siya. Ano sa tingin niya ang magagawa niya? Tinuya siya ng assistant ni Zhang Cheng. Hindi na intindihan ni Wang Qifen ang nangyayari. Ano ba talaga ang gagawin mo? Hindi ko na talaga maantala pa ang sakit ng anak ko. Naglakad si Li Yifan patungo sa batang lalaki at inilagay ang kanyang 3 daliri sa pulso ng bata. Tumalon ang kanyang mga daliri at naramdaman niya ang ritmo ng pulso. Nang makita ito, napangisi si Zhang Cheng, marunong ka bang mag-diagnose ng pulso? Huwag kang magkunwaring alam mo ang ginagawa mo o huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Ngumiti si Li Yifan habang nananatiling kalmado, nilinggan niya si Wang Qifen at sinabing, may magandang balita ako, mapapagaling ko ang kanyang sakit. Noong una, akala niya ay may partikular na karamdaman ang bata na napakalubha at walang paraan para matulungan siya. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang kanyang pulso, napagtanto niya na ang sakit ay hindi kasing lubha gaya ng sinasabi ng lahat. Higit pa rito, mayroon siyang paraan upang gamutin ang sakit. Nang marinig ang sinabi ni Li Yifan, nagulat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Wang Qifen at hindi makapaniwalang nagtanong, ano? Totoo ba talaga yon? Itigil mo na ang kalokohang ito. Sumabog si Zhang Cheng at ang kanyang assistant na parang narinig nila ang pinakamalaking biro ng siglo. Malamig na tinitigan ni Zhang Cheng si Li Yifan at sumigaw, ikaw ang mananagot sa sinabi mo. Ito ay purong panlilinlang. Sumigaw ang kanyang katulong. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng lahat ng malalaking ospital sa Luzhou City at may lakas kang loob na ipagmalaki na kaya mo itong gamutin. Karapat-dapat kang madismiss ng People's Hospital. Tumingin si Li Yifan sa kanila, bagamat hindi mapapagaling ng ibang mga doktor ang sakit na ito, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Kalunos-lunos. Galit na nagmura si Zhang Cheng, na dismiss ka na sa People's Hospital at naglakas loob ka pa ring manggamot ng mga tao. Huwag kang maging katawa-tawa. Nag-aalalang tumingin si Wang Qifen kay Li Yifan, sigurado ka ba talagang alam mo ang paraan? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi kailangan ng anak mo ang mga organ transplant gaya ng sinabi nila. May kumpiyansa na sabi ni Li Yifan. Talaga, hindi pa rin maarak ni Wang Qifen ang katotohanan. Galit na galit si Zhang Cheng, hinatulan niya, binabalaan kita, kung mamatay siya sa ilalim ng iyong pangangalaga, lumikha ka ng panibagong medikal na malpractice. Karapat-dapat kang tanggalin. Ang isang doktor na tulad mo ay dapat makulong sa kulungan.
Hindi pinansin ni Li Yifan si Zhang Cheng at tumingin kay Wang Kuifen. Tanong niya sa seryosong tono, maniniwala ka ba sa akin? Ako, nag-alinlangan si Wang Kuifen. Hindi niya talaga alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Gayunpaman, matapos marinig na sinabi ni Li Yifan na hindi kailangan ng kanyang anak ang mga transplant, nakasandal siya sa tulong ni Li Yifan, ikaw, mangyaring subukan. Ano? Sigaw ni Zhang Cheng at ng kanyang katulong. Galit na galit sila. Si Zhang Cheng ay umungal sa galit, Wang Kuifen, nahihibang ka na ba? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi niya? Gusto mo bang mamatay ang iyong anak? Mariin din siyang tinanong ng kanyang assistant, bagaman napakakomplikado ng kalagayan ng iyong anak at sa ngayon, maaaring hindi na siya gumaling sa ilalim ng kasalukuyang mga medikal na paggamot. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na hindi na siya gagaling sa hinaharap. Kung iisipin talaga na gagamutin niya ang anak mo, para mo na ding pinatay ang anak mo.